Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo upang kami ay makapagtipon-tipon. Salamat sa inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. At sa inyong harapan, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming kabuuan, upang malaya naming marinig at matanggap ang inyong mga salita. Mga kapatid, sa sandaling pananahimik, tumulog tayo sa presensya ng Panginoon at ilapit natin ang ating mga personal na panalangin. Praise to our God who is great. Praise to our God who deserves all our praises. So come, church, with hearts as one, let's resound His goodness. Let's declare the praises of the Most High God. Praise be to our God. Almighty God will lift you higher. You are
pagwalhati ay sa inyo lamang namin iniaalay. Aming dakilang Diyos, aming dakilang Panginoon. Lubos ang aming pasasalamat sa sandaling ito, O Diyos. For the joy to sing praises to your name, Father. To worship you in spirit and in truth. Nang lahat, ang bawat liriko, ang bawat himig, ang bawat galaw ay nagmumula sa aming puso. We pray, Lord God, na patuloy kayong malugod sa aming pag-aalay ng aming papuri at pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng aming puso. Wala kaming ibang ninanais, Panginoon, kundi yung patuloy kayong sambahin, patuloy kayong papurihan, patuloy kayong itaas sa aming buhay, patuloy kayong itanghal, aming Diyos, aming dakilang Panginoon. Kay buti-buti niyo, O Diyos. Purihin kayo, aming Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha. Hawin niyo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian niyo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha. Hawin niyo ang ulap,
cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down inside the tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah lived and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. The flood at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. We shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face.
Each time we worship, we celebrate the goodness of God. And God, through the Lord Jesus Christ, is very good, especially at restoring people. Not only good, excellent, wonderful, glorious. Pag-aaral natin, pinamagatan, inside and out. Jesus restores a badly damaged person. At kung tayo ay may iba-ibang degrees of damage, or we have damaged other people various times, in many ways, the Lord has something great to teach us. Father, we thank you for the privilege of worship. We thank you, Lord, for being able to celebrate your goodness in our lives. We ask you to speak to us in ways we can understand and apply in our daily lives. Kami po'y linisin nyo, patawarin, akayin, turuan. We ask you, Lord, to bless us with your wisdom through your words. In the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior and Healer. The Lord restores people inside and out. And we're going to review a very familiar story and ask the Lord to give us fresh insights and fresh lessons. Mark 5, 1-5. Jesus and his disciples crossed Lake Galilee and came to shore near the town of Gerasa. When he was getting out of the boat, a man with an evil spirit quickly ran to him from the graveyard where he had been living. No one was able to tie up the man anymore, not even with a chain. He had often been put in chains and leg irons, but he broke the chains and smashed the leg irons. No one could control him. Night and day, he was in the graveyard or on the hills, yelling and cutting himself with stones. A grave picture of a terribly damaged person. Isang tao na tinanggihan na ng kanyang pamilya, itinapon na, napatira na sa mga libingan kasama ang mga patay which were considered unclean. Ikinadena, iginapos, pero sa lakas ay naputol pa niya ang mga kadenang bakal na ginagamit sa kanya. At ngayon siya ay malaya para lang saktan ang kanyang sarili at paghiwa-hiwain, laslasin ang kanyang laman ng matatalim na mga bato. Very damaged. The picture of what grave damage could do to a person, physically, mentally, spiritually, and even socially, he was isolated. The man was isolated from the living, chained repeatedly, but broke himself free, and now isolated but free to move, only to hurt himself. Verses 6-8, as we continue. When the man saw Jesus in the distance, he ran up to him and knelt down. He shouted, "Jesus, Son of God in heaven, what do you want with me? Promise me in God's name that you won't torture me." The man said this because Jesus had already told the evil spirit to come out of him. Ang Panginoon ay naglakbay, crossed a lake, precisely to just be with this person. And as soon as this person saw the man, Jesus, getting out of the boat, he ran towards him. There were two personalities in this same man. The man, the original person, now occupied by evil spirits. And then the evil spirits themselves. The man himself, not the evil spirit, ran to Jesus. And he was eager for company. That's what we can think of. He was eager for help. And he knelt before Jesus, acknowledging his personhood. Son of God, authoritative, powerful. And the man himself was afraid of more torture. Hindi naman pwede na yung mga evil spirit yung nasasaktan sa torture na ito dahil they are not physical bodies. So ang talagang nahihirapan ay yung may katawan na pinahihirapan na nga niya siya ng mga demonyong pinipilit magtira sa kanya, pinapahirapan pa siya ng mga tao na dapat sana'y mag-alaga sa kanya, kinakadena siya, inilalayo sa kanila, itinitira kasama ang mga patay, doble ang pahirap na tinanggap ng taong ito. Pahirap mula doon sa mga espiritu at pahirap sa mga tao
na ginusto lang ng mga taong guminhawa ang pakiramdam nila, huwag silang mag-alala, huwag silang matakot. Ang solusyon, itapon itong pasyente, itira sa mga patay, ikadena para walang maabala. So takot na ang taong ito na masaktan pa muli at madagdagan pa ang sakit na kanyang dinaranas. Kaya sabi niya kay Jesus, huwag niyo naman akong saktan, huwag niyo nang dagdagan pa ang mga parusang tinatanggap ng aking katawan, ng aking pagkatao. Sinabi niya yon dahil nga inutusan na ni Jesus yung mga espiritong umalis sa taong ito. The man and the evil spirit occupying him were often treated and tortured as one. Pinaniniwalaan ng mga tao sa paligid na siya tinitirhan ng masasamang espiritu. Siya sinasaktan nila yung tao, itinatali. Dahil gusto nilang itali at parusahan yung mga espiritu, pero ang nagdurusa yung tao na may katawan. And really, only the man suffers. Sometimes in our lives, brothers and sisters, the cure afflicts more than the illness itself. And many religious solutions could hurt more than help people. Sa kagustuhan mong ituwid ang isang nagkamali, ay itatakwil mo na siya, ipupwera mo na siya, ititiwalag mo na, paparusahan ng kutakot-takot. Doble tuloy ang naging parusa sa kanya. Merong mga babaeng nagiging dalagang ina, tinakbuhan ng boyfriend, tapos itatakwil pa ng mga magulang at pamilya na dapat sana itutulong, uunawa, bagamat magtuturo ng leksyon, pero doble ang pinanggagalingan ng suffering niya. At natitriple ito kung yung pamilya niya relihiyoso. Dahil hindi na lang iisipin ng pamilya na wala kang asawa, nagkaanak ka, kundi ano sasabihin ng mga brothers and sisters natin sa church? Ano magiging image natin? Worker pa naman tayo, pastor pa naman ang tatay mo, etc., etc. Dumodoble ang pahirap, mas relihiyoso yung mga tao. Hindi na naiisip yung pasyente, ang naiisip ay how to save face, paano aalagaan ang kanilang reputasyon, at paano magpaparusa sa nagkamali. Hindi malayo sa kwento ng taong ito ang nangyayari sa buhay ng marami ring tao ngayon na natitirhan ng kung anumang masamang espiritu, nakakagawa ng mali, pero ang parusang tinatanggap, higit pa sa dapat sana ay tanggapin na pagduduwid. So, in torturing this person, the crowds do not isolate the man from the spirit, the victim from the victimizer, the polluted from the pollutant, the sinner from the sin. Kahalo-halo na yun sa paningin ng mga tao, sa kanila iisa na lang yun. Kaya dahil ayaw nila sa espiritu, ayaw na rin nila doon sa tao, natakwil na. In driving the illegal occupant out, the torture happens also to be endured by the house owner or the person who owns the body. Ganito mga kapatid ang sibilisasyon. Up to a point, meron namang dahilan. Pero bakit may mga batas, bakit may mga kulungan ng isang kabihasnan? Para yung kapakanan ng nakararami ay i-protect sa mga ginagawa ng kabilang sa minority. Kaya ang mga sibilisasyon ay may mga tradisyon, may mga paraan sila ng pagpaparusa sa lumalabag sa tradisyon, merong mga kulungan para ikulong doon yung hindi nila katulad, yung ibang mag-isip, yung ibang andar ng utak, yung nakakasira sa paningin nila, sa buhay, sa pagpapahalaga, sa value, sa system ng mga nakararami. Dapat yun alisin sa kalagitnaan ng marami, ihiwalay, ikulong. Ganun ang ginagawa. Kaya yung mga meketong nung araw, itinatapon sa mga leprosarium, sa mga lepers colonies. Bahala na sila sa buhay nila dyan na malungkot, mapahiwalay sa pamilya, pero dapat yung nakararami ma-protect. Ganon din ang mga tradisyon. Iba ka mag-isip ha? Iba ang pamamaraan mo sa buhay, iba ang sistema mo, kakaiba ang iyong pagkatao, ihihiwalay ka namin, baka kasi ayaw ka namin tingnan, nandidiri kami, na-offend kami, nalalagay kami sa panganib, ang solusyon, ikukulong ka na lang namin para tahimik kami. It's really the oppression of the majority against the minority. Very interesting of all, nang dumating ang Panginoong Jesus, ang sobra niyang binigyan ng pansin at ministry, yung mga minority, yung mga itinatapon ng tradisyon, itinatakwil, hindi tinatanggap sa templo, hindi pinapayagang mag-worship,
yung ayaw makasalamuha ng mga relihiyoso, yung mga nilalait, iyon ang nakasalamuha at pinuntahan ng Panginoon. That's why He was called a friend of sinners and tax collectors. At eto, napatunayan na naman natin, ang pinuntahan na naman ng Panginoon, hindi yung nakararami doon sa kabayanan, kundi itong nag-iisang nakabukod na nakatira sa mga libingan, considered unclean, wala nang nagmamalasakit pa kahit sariling pamilya dahil nakakadiring tingnan, nakakatakot kasama, itapon na lang. Yun ang solusyon. Itong mga taong to ang pinupuntahan ng Panginoon. Because the wonderful love of God is very, very specially caring and kind to the underdog, to those that fall in the cracks, to the minorities whose lives are trivialized, minimized, and even demonized by the majority. Because they are not comfortable with what the minorities think of, with what they do, and what they want. The solution, ikadena, itapon among the dead. Jesus' love crosses the lake for just one person that society had actually discarded. At kung tayo, o mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, ang nakakaranas na tayo nire-reject ng mga tao, nadudumihan sa atin, nandidiri, nai-insecure, nawiwirdan, natatakot, na abnormalan, Jesus knows and Jesus cares for these people. And Jesus crosses not only a lake, but crosses the sky. He crosses the gulf, the difference, the gap between heaven and earth to care for people like this one. At sabi nga ng tao sa kanya, huwag niyo naman po akong saktan. Sobra na nga ako nasaktan eh. Mark 5, 9-10, Jesus asked, "What is your name?" The man answered, "My name is Lots," or other versions say Legion, "because I have lots of evil spirits." Then he begged Jesus not to send them away. This time, ang kausap naman ng Panginoon, hindi na yung taong may katawan, kundi yung mga espiritong nakatira doon sa tao. Anong pangalan mo? Sabi, Sandamakmak po ang pangalan ko, kasi sandamakmak kami ang mga espiritong nakatira dito sa taong ito. And please lang, kung papaalisin nyo kami, payagan nyo kaming lumipat doon sa maraming sandamakmak na baboy na yon na nanginginain sa kabilang bakuran. 11-13, over on the hillside, a large herd of pigs was feeding. So the evil spirits begged Jesus, "Send us into those pigs. Let us go into them." Jesus then let them go, and they went out of the man and into the pigs. The whole herd of about 2,000 pigs rushed down the steep bank into the lake and drowned. This is another story. At we will resist the temptation to discuss about this detail so we can focus on the restoration work of Jesus. But needless to say, mula dun sa mga piling ng mga patay, ng mga bangkay na pinagtapunan dito sa lalaki, lilipat naman ng mga espiritu sa mga baboy na para rin sa mga Hudyo ay marurumi at hindi dapat makasalamuha. 14-15, the men taking care of the pigs ran to the town and the farms to spread the news. Dahil nabaliw yung mga baboy, inalihan ng mga espiritu, hindi nila nakaya, nagkagulo sila, nagkandahulog sila doon sa mga bangin into the lake at nagkalunuran. So syempre, mga nag-aalaga, responsible, natakot, takbuhan sila sa mga may-ari, isinumbong nila ang naganap. Then the people came out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had once been full of demons. He was sitting there with his clothes on and in his right mind, and they were terrified. Sumugod ang buong barangay dito sa Libis, dito sa mga alagaan ng hayop, doon sa mga likod, sa mga bukid, dahil nga sa balita. At nakita nila yung taong pinagkakatakutan nila, yung pag sa dilim ng gabi ay nadidinig nilang tumatangis, sumisigaw, ni walang lumalapit at dumadaan doon dahil natatakot sila, nalalagot nito ang kanyang mga kadena, at nakakatakot at nakakadiri siguro ang itsura niya dahil las ang kanyang laman, dahil sinusugatan niya ang kanyang sarili. Marumi siya, anong itsura niya, anong amoy niya,
At nung makita nila yung tao, aba, payapa, nakaupo. Alam niyo ba na yung maupo mahirap gawin sa isang taong balisa? Sa isang taong hindi mapakali dahil may problema, may nararamdaman? Pero nakataupo, ibig sabihin, payapa, tahimik. At may damit na. Ibig sabihin, hubot-hubad pa siya bago siya pinagaling ni Jesus. Natakot yung mga tao. Mga tao talaga baligtad. Ngayon kung kailan naman na-restore na itong isang ito, saka pa sila natakot. Hindi mo alam kung natakot sila na dahil sa kwento ng mga baboy na namatay, o natakot sila na sobrang makapangyarihan pala ang Jesus na ito. Kung ano man ay kinatakot nila, hindi pinapaliwanag sa atin. But what is important for us to notice at this point is that the man had been restored internally, inside. Pinagharian ng Diyos ang kanyang puso. Ang puso niya, naging kaharian ng Diyos, bumaba sa kanya ang kingdom of God. Sapagkat yung kingdom of God, hindi lang nandun sa malayong langit. Sino man ang pagharian ng Diyos sa kanyang puso, yung puso niya nagiging kingdom of God. Kaya sinabi ni Lord, the kingdom of God is within you. At yun ang goal natin mga kapatid. Una, pumunta doon sa kingdom niya na malayo dito sa ating buhay ngayon. At habang wala pa tayo doon, mapababa yung kingdom of God into our own personal lives. Kaya yung prayer natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, in my heart, as it is in heaven. So dalawang lugar na paghaharian ng Diyos, yung kaharian niya sa kalangitan at ang puso ng isang taong tatanggap sa Kanya. Obviously, this man who had been filled with evil spirit had now been filled with the Holy Spirit of God. Gumaling. Ang kanyang paggaling ay dahil sila ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng one-on-one. Nagkaroon siya ng personal touch from the Lord. To the point that he is now demon-free. He was seated, meaning he was relaxed. He was clothed, meaning he was re-dignified. Indeed, he was touched by Jesus. And this is what the touch of Jesus does. Mula sa isang naliligalig na hindi mapakali, punta dito, punta doon, ikot dito, pagulong-gulong na parang watusi. Pero pagka nahipo ng pag-ibig ng Panginoon, napapayapa, natatahimik. Nabibihisan mula sa kubaran. At nagiging maamo imbes mabangis. Dahil kay Jesus, hindi na siya nawawala sa sarili. Natagpuan na niya uli ang kanyang sarili, hindi na siya nawawalan ng bait. Mahalaga ito mga kapatid. Meron tayo talagang salita dito, nawawala sa sarili. Kasi ang tao na nagugulo ng mga espiritu, ang tao na nawawala ng direksyon sa buhay, nakakalimot sa tama't mali, ang tawag natin doon, nawawala sa sarili. At kailangan ibalik ang kanyang bait, ang kanyang reason. And it is the Lord who does that. Paano man ibabalik ang reason, ang dignity ng isang tao kung itatapon mo siya? Paano mo siya papagalingin kung isasama mo siya sa mga patay na lalo siyang may infect? Pero ginagawa yun ng lipunan para lang sila maging komportable. Kung hindi ka nila mapapasunod sa gusto nila, sa standard nila, sa inaasahan nila, itatakwil ka na lang kasi nakakapagod na tingnan ang sino mang kakaiba. Ito ang ginawa nila sa pasyente na sinadyang puntahan ni Jesus dahil ganun ang kanyang pag-ibig. Mark 5:16-17. Everyone who had seen what had happened told about the man and the pigs. Then the people started begging Jesus to leave their part of the country. Again, another interesting story na hindi natin pupuntahan ngayon. Bakit nila pinapaalis si Jesus matapos magpagaling? This was definitely a non-Jewish community
because they had a big swine industry. Hindi mag-aalaga ang mga Hudyo ng baboy. So itong lugar na ito, hindi lugar ng mga Hudyo. At pinaalis nila si Jesus sa kung anong dahilan. Mark 5:18-19, when Jesus was getting into the boat, the man begged to go with him. But Jesus would not let him. Instead, he said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you." The man had no interest to go home. He had no interest at all to rejoin and get reunited with his family. Kaya natin nakikita that he could only have been maltreated, hurt, disowned, abandoned, isolated, chained, and thrown out to the cemetery by his very own family who should have helped him in his gravest time of need. At hindi mo naman masisi itong tao na hindi na siya magkaroon pa ng pagnanais na bumalik sa kanyang pamilya na nagtakwil na nga sa kanya. Gusto na niyang sumama kay Jesus na lamang. Si Jesus ang kanyang pamilya. Nakakita siya ng kahulugan ng pamilya sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na walang patakaran. Pag-ibig na yumayakap sa nakakadiri. Pumupunta sa nililimot ng lipunan. Inaalala at binibigyan ng kalinga yung mga itinapo na for convenience. Gusto niyang sumama. Ang nakakapagtaka dito, mga kapatid, hindi siya pinayagan ni Jesus sumama. Sabi niya, "No, hindi ka sasama sa akin. Uuwi ka sa inyo at sasabihin mo sa pamilya mo, sasabihin mo sa mga kapitbahay nyo kung gaano kita minahal, kung gaano ka minahal ng Diyos, kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos." Jesus did not allow him to go and follow him. Jesus instead told him to go back home to his family. So his family could know and would know, in fact his family should know how that man was loved by Jesus. And in effect, they would realize how much they did not love their own family member. Kung sasabihin ni Jesus sa kanyang pamilya kung paano siya minahal ng Diyos, para mo na rin sinampal yung pamilya dahil pinamukha mo kung paano sila nagkulang. Kung paano sila dapat ay nagmahal pero hindi nila ginawa, pinili nila yung madali. Talikuran, itakwil, dahil mahirap tingnan, mahirap makasama, nakakagulo lang. Merong isang ginawa ang Panginoon dito. Well, He restored the person internally. Nirestore niya yung katinoan ng isip. Nirestore niya yung kapayapaan ng loob. Nirestore niya yung self-respect. Ire-restore din niya ang taong to externally. Hindi lang niya bubuuin muli sa loob yung tao. Bubuuin niya muli maging sa labas. Pababalikin niya sa pamilya. Ire-reconnect niya sa family. Bibigyan niya uli ng mga tao sa paligid para makasama niya at masamahan niya. The Lord is going to restore him socially so that the society that turned its back on him, the society that rejected him, would now accept him again. Full restoration inside and out. And what was this vehicle? The vehicle of that restoration and affirmation was in the form of a mission. Isang utos. Go home and tell your family and community that disowned you and tortured you what Jesus had done for you. He was going to tell the community what Jesus had done for him that they didn't. He was going to tell the people how much Jesus had loved him and how much they didn't. He was going to tell them how he could also have loved all the others. Sa pag-ibig na ibinigay ni Jesus sa taong ito, ipinakita ni Jesus kung paano magmamahal tayong lahat dapat. Kung paano tayo dapat ding umasang mamamahal ng mga sarili-sarili nating communities. Interestingly, the restoration came in the form of a command or a mission. Go home and tell your family about this. Sa biglang tingin, parang inutusan lang.
Ang concern ni Jesus ay mabalitaan din ng iba kung gaano kabuti ang Diyos. Pero ang totoo, binubuo niya pati yung mga relasyon ng taong ito na nalagot at nasira mula nang itinakwil siya ng mga tao. Gusto niya full restoration. In the form of a mission. In the form of an errand. Mga kapatid, may mga ipinapagawa sa atin ng Diyos. May mga ministry ipinapagawa sa atin na ang totoong beneficiary, tayo rin. Na pag ginagawa natin yon, hindi natin alam, nabubuong muli o kaya nasisimulan na magkaroon tayo ng magandang pakikipagmabutihan sa ating kapwa-tao, nabibigyan ulit tayo ng halaga. Kung wala kang kahala-halaga, biglang nagkakaroon ka ng ministry, pinapahalagahan ka ng Diyos. Hindi ka lang para utusan o gamitin. When the Lord uses us in ministry, He's actually restoring us. He's actually putting us in the center of His economy so we can be feeling important again. Or important for the first time. Binibigyan tayo tuloy ng mga paglilingkuran para maging mga kaibigan natin na sa panahon ng ating mga pangangailangan ay maglilingkod din sa atin. Hindi utos ng utos ang Diyos para lang magutos. May kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. May katuturan ng pagsunod sa kanyang mga utos kahit kung minsan sa kababawan ng ating pag-unawa sa sandaling yon ay hindi natin lubos na naiintindihan, sumunod na lang tayo. Because God is good. Because God always likes to help us, to heal us, and to restore us. At kung dadaan nila niya sa request na parang optional, baka hindi pa natin gawin. Kaya inuutos na lang. Pero sa mga masunurin, nalalaman natin sa bandang huli, inuutosan tayo ng Diyos, ginagamit tayo ng Diyos para sa sarili nating ikabubuti. Kasi hindi naman manggagamit ang Diyos. God does not need anybody. Kinreate niya ang mundo ng walang tao. Huling-huli nga niyang kinreate ang tao. Pero bakit ka ngayon ginagamit? Kailangan ka ba? No. Kailangan mo yon. At kailangan natin ang isa't isa. Napakalakas magpagaling ng mga sugat ng ating emosyon, ng ating damdamin, yung ma-appreciate tayo ng kapwa. May magawa tayong mabuti, matanggap nila tayo at mapuri. At ito ang gusto ng Panginoong maganap sa lalaking ito. Jesus resisted the urge to have another follower in His company. And Jesus prioritized the man's reunion with his family. Sa niya, hindi ka sasama sa akin, ang gagawin mo, makikipag-reunion ka sa pamilya mo. Babalik ka doon, ipamukha mo sa kanila at ipakita kung gaano kami minahal ng Diyos para malaman nila kung paano dapat magmahal, hindi lang sa iyo, kundi sa iba pa rin. At dahil tumanggap ka ng pag-ibig na ito, ikaw din mamahalin mo sila. Merong healing power yung ministry ng tao ito sa kanyang sariling bayan. Jesus wanted the man's family and community to know how to love. To know about the power of God's love. That they too needed to know Jesus. At hindi man nagpunta ang Panginoon personally ito sa lugar na tinitirhan ng lalaking ito, binigyan niya ng utos, kapangyarihan, empowerment, anointing ang lalaking ito para mangusap in behalf of God, in behalf of Jesus Himself. At dapat sana na-realize ng mga tao sa bayan na yon, sila man, pwede naman nilang paalisin yung masamang espiritu doon sa lalaki. Kaya lang ang pinili nila yung parang mas madali. Yung lalaki na lang ang pinaalis nila. Bakit natin nasabi na pwede naman sila magpalaya sa masamang espiritu kahit wala doon si Jesus, but in the name of the Lord? Luke 9:49, Master, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to stop him because he is not one of us. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you. So merong mga hindi nila kasapi, hindi kasama sa kanilang circle, nakita nila John at iba pa mga apostles, nagpapalaya sa masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pinigil nila yung tao. Sabi, hoy, wala kang karapatan na gamitin ang pangalang yan, wala kang karapatan na magpalaya sa masamang espiritu kasi hindi ka naman namin member. At dali-dali sila nagpunta kay Jesus. Ipinagmamalaki ang ginawa nila, akala nila sila yung mapupuri because they were very exclusive. Tayo lang ang tama, tayo lang ang may karapatan,
tayo-tayo lang. Kaya sinabi nila sa Panginoon, pinigil po namin yung lalaki, nagpapalaya sa mga espiritu sa pangalan nyo, hindi naman natin siya kasapi. Sabi ni Lord, huwag niyong pigilin yung mga ganon. Yung hindi naman lumalaban sa inyo ng harapan, actually, kakampi nyo. At kung nagpapalaya sila ng masasamang espiritu, hindi sila kalaban. Kakampi nyo sila kahit hindi sila kasapi. Nakita nyo, si Lord, hindi siya sectarian, hindi siya congregationalist, hindi siya exclusive, at hindi siya separatist. Hindi niya sinosolo. So niya, sige, basta gumagawa ng mabuting kakampi nyo yan. Huwag niyong ituring na kalaban. Pero ang mahalaga na tingnan natin ngayon mga kapatid, nagagawa at ginagawa ng iba, pwede tayong magpaalis ng masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Hindi naman tayo ang may kapangyarihan, yung pangalan niya. Pero hindi mo naman gagamitin na parang magic formula. Kailangan talaga naniniwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon and you can drive out demons. At hindi mo kailangan makipagbakbakan, makipagboxing, makipag-wrestling sa masasamang espiritu. James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Sabi niya, kung ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, tanggihan mo lang yung masamang espiritu at nagmamadali pa yun nalalayo sa iyo. Hindi mo kailangang labanan, hindi mo kailangang magpagod, tanggihan mo lang. Basta ikaw ay sumusuko sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya, may kapangyarihan, yung simple mong pagtanggi, hindi kailangan ng drama, hindi kailangan ng ritual, hindi kailangan ng kung ano-anong mga formula, tanggihan mo lang. At ito ay isang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos na bihira nating nagagamit mga kapatid. The power to just resist. Because God is not going to give you a temptation that is beyond your power. God yung ating creator, manufacturer, alam niya ang ating limit. Hindi niya tayo bibigyan ng tukso, ng pahirap, ng pagsubok, na hindi natin kaya. So pag hindi natin kinaya, pag bumigay tayo, ibig sabihin, choice mo lang yun. Pero pwede ka mag-resist. You don't even need to fight the devil. Ang lakas ng devil, lalabanan mo. No. Mas malakas si Lord. Greater is He that is in you than he that is in the world. So in the name of the one who is in you, just resist. Say no. And the devil will flee. So pwede tayo magpaalis. Anong ending ng kwento? Mark 5:20. The man went away into the region near the 10 cities known as Decapolis and began telling everyone how much Jesus had done for him. Everyone who heard what had happened was amazed. Sinunod niya ang Panginoon, umuwi siya sa kanyang bayan at nagmisyon, ipinamalita kung gaano kabuti si Jesus. Yun lang naman talaga ang ibig sabihin ng testimony, mga kapatid. Yun naman talagang ibig sabihin ng mission to win souls. Just tell of the wonders of God. Just tell how much love from God you have received and enjoyed. Just tell about how much restoration God has done to you and for you. Hindi mo kailangang mangdebate. Hindi mo kailangang pintasan ang mga ibang relihiyon. Hindi mo kailangang mamintas ng sino man. Ang gawin mo lang, ipamalita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Yun lang naman ang inuutos. Dinagdagan na ng mga tao over time na iba na tuloy yung mission. Just tell people how good God is and bring them to the feet of the Lord. We should all go back to old-fashioned soul winning. Huwag natin gawin yung church sa parang exclusive club na nadiskubre mo na, ikaw na lang nang ikaw pupunta para makinabang doon. Dapat lagi tayong may dalang mga kaibigan, mga kamag-anak, because we should tell them about how good the Lord is. We tell them personally, and because we cannot tell the whole story, we bring them to church so that the singers, the ministers, the teachers, the preachers can help you tell that story, and the person will benefit to the max. The person will have the full benefit.
Mga kapatid, ibalik natin ang pag-ibig sa mga lost souls. Ibalik natin yung init na unang pagmamahal natin sa Diyos, na we are so in love with God that we cannot help but bring other people to Him. Na hindi natin siya sinosolo lang, ikaw lang mag-isang pupunta, at uuwi ka mag-isa, ikaw na lang na-bless. At kung tayo nag-church, siguro dahil nabe-bless tayo, at kung nabe-bless tayo, ba't naman natin sosolohin? Bring people to the Lord. Kaya lang naman kuminsan ayaw sumama dahil dinedebate, pinipilit i-convert, pinipilit na baguhin agad bigla-bigla. Just let people hear of the goodness of God. And I tell you, no matter how gifted you are, you can never tell the complete story. You need many other helpers to tell that story. Bring people to church. Ibalik natin yung habit na yon. Don't appear before the Lord empty-handed. At hindi lang ang laman ng ating kamay ay offering. Meron din tayong hawak at akay-akay na mga mahal natin sa buhay na gusto nating makarinig din ng mga nakakapagpagaling na mga salita ng Diyos. So yun ang ginawa ng tao. What are some more lessons from Jesus in dealing with victims of evil spirits? Or victims of the sinful nature that had made that person susceptible to demonic oppression? Romans 7:15-25 give us a very important perspective. Paul speaks here. Sabi niya, I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is right. I do the things I hate. So I am not the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does them. What a miserable person I am. Who will rescue me from this body that is doomed to die? Thank God, Jesus Christ will rescue me. Akala mo naman tayo yung nagsasalita dahil di ba nasasabi din natin sa sarili natin ito, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam ko ang tamang gawin pero hindi naman yun nagagawa ko. Yung mabuting gusto kong gawin, hindi naman yun ang ending na nagagawa ko. Yung ayaw kong gawin, yun ang nangyayari. Don't feel alone. Paul, one of the greatest missionaries of all time, experienced the same thing. Sabi niya, alam niyo ba, tuwing gusto ko magpakabuti, yung masamang ayaw kong gawin na nagagawa ko. At kung meron akong bahagi na gustong gumawa ng mabuti at may bahaging gustong gumawa ng hindi mabuti, then hindi na ako yung gumagawa ng masama. Yun ang kasalanang squatter sa buhay ko. Nakikitira doon, ayaw umalis. Andun, yun ang gumagawa ng masama. Ano ang lesson natin dito among many things, mga kapatid? That we should isolate the doer from the deed. Like Paul isolated the evil that makes him do the evil thing he did not want to do, na-isolate niya yon doon sa kanyang real and good personality. Parang schizophrenia, no? Parang split personality, but in many ways, it's like that. Huwag mong kamuhian yung taong nagkakamali. Ang kamuhian mo yung espiritong pilit na nagpapamali sa buhay niya. Nakikialam sa kanya, nag-i-squat doon, ayaw umalis. Isolate the patient from the infection. Kaya yung mga taong umuwi na i-quarantine, natatakot magpa-quarantine kasi you will isolate the patient at the same time, the infection. Nadadama yung may katawan, samantala ang gusto mo lang na maihiwalay, yung mikrobyo. And in religious dealings, many times that happens. Yung mga righteous people, religious people, conservative people, in their effort and attempts at correcting a spiritual error, they punish even the person. Hindi nila na-isolate yung sin from the sinner, the deed from the doer. Kay Jesus, malinaw yun. Malinaw kay Jesus kung ang kausap niya yung espiritong nakikitira doon sa tao at kung ang kausap niya yung tao mismo. Malinaw kay Jesus pag nagmi-minister siya sa isang babaeng nahuhuli sa akto ng adultery na ang kausap niya ay isang babaeng biktima ng kanyang social system, biktima ng mga nangyayari sa kanyang paligid, pagamat hindi siya agree sa adultery na ginagawa ng babaeng ito, pero minahal niya, nilingap yung babaeng naging biktima na bulaga, ng hina, iginupo at ngayon
gustong patayin ng mga tao. Ang dapat nilang patayin is the spirit of adultery, pero ang papatayin nila ay yung babae who herself was a victim. Bakit natin masasabing victim siya kahit siya yung gumawa nun? Kung may slam book nung araw, nung bata pa ang babaeng ito, hindi niyo siguro makikitang nakalagay doon, ambition to be an adulteress. May nakita na ba kayong ambition to be a sinner, to be a killer, to be a like this, ambition to be a deviant, ambition, mapaiba? Walang may gusto nun eh. Kasi gusto nating lahat, tulad din tayo ng nakararami para hindi tayo ma-isolate, hindi tayo ma-discriminate against. Pero ang nangyayari, ang buhay ay gumagalaw, may nakakasakit, may nasasaktan, may nabibiktima tayo, may nambibiktima sa atin. To the point na pag tiningnan mo ang lahat ng tao, tulad din ng lalaking possessed na yon, sugat-sugat, peklat-peklat, ang dumi-dumi, ang baho-baho. Ang solusyon na lang nung iba para madali, itapon na lang. Pero hindi yun ang solusyon ni Jesus. Lesson in dealing with the damage and the fallen, learn from Jesus. Go to and connect with them. Hindi madaling gawin. Mas madaling magmalinis at lumayo. Mas madaling ilayo ang sarili natin mula doon sa marumi, nagkasala, para hindi tayo madamay sa judgment ng iba, para hindi tayo makaladkad sa mga paghihirap at parusang ibibigay sa kanya ng lipunan. Pero hindi ganun ang style ni Jesus eh. He crossed the lake to be with this outcast. He allowed the bleeding woman to touch him. He touched the dead man who was going to be buried in Nain. He touched a leper. He dined and socialized with tax collectors and sinners. Kung may mga taong pupuntahan si Jesus ngayon, halimbawa dumating siya, gusto niya maghapunan, mananghalian, pupunta siya, sasama siya doon sa ganito mga tipo ng tao. Yung mga pinandidirihan, nililibak, itinatakwil, itinatapon kasi kakaiba, kasi nakakatakot, nakakaskandalize. Pero si Jesus, yung mga taong yon ang niyayakap, minamahal. Sabi niya sa Luke 19:10, the Son of Man came to look for and save people who are lost. Hindi niya hahanapin yung, sino kaya ang pinakamalilinis ang buhay dito? Sino kaya ang pinaka-conservative dito? Sino ang pinaka-normal at average who belong to the majority? No! Ang hahanapin niya, sino kaya mga itinakwil dito? Sino yung itinapon? Sino yung nalaglag sa mga kanal? Sino yung mga nasa basurahan? Sino yung mga hinagis na lang sa mga kung saan madudumi at madidilim na sulok? Yun ang hahanapin ni Jesus. At kung nagkataong yun ka, napakapalad ng taong ito dahil hindi ka nililimot ni Jesus kahit gusto ka itakwil ng iba. Jesus came to seek and to save that which was lost. That's a great lesson. Another lesson from the Lord is do not cast them out. Do not drive them away. Do not consign them in cemeteries. Do not consign them among the dead. Pagka merong nag-aagaw buhay, huwag mong padaliin, itulak mo na lang para malibing na. No, hilahin mo pataas para mabuhay muli. They would only worsen if they are disowned and discarded by squeamish society. And then isolate the illegal occupant from the homeowner, the evil spirit from the person, isolate the pollutant from the polluted. Paghiwalayin, tulad ng ginawa ni Paul. Sabi niya, meron akong totoong pagkataong mabuti, pero may nakikialam dito, may nag-i-squat. Paghiwalayin mo yun. Kaya hindi mo sasabihin sa taong, I hate you. Sasabihin mo lang, I hate what you did. Hindi mo sasabihin, you are a sinner. You will say, what you did yesterday was sinful. You don't say, you are crazy. But you can say, what you did was crazy. But there are many other things you do that are not crazy. You isolate the mistake from the mistaken.
So that may matitira para mamahalin, para mo iligtas, para mo i-restore. Do not punish the victim with the victimizer. Hate the sin, yung proverbial, love the sinner. Another lesson is to drive out demons in people's lives and get them seated in peace from running around in torment. Get them personally restored from destruction, from others and themselves. Get them dressed from their nakedness. Get them calm from their agitation and vexation. Get them back in their right minds. Let's go close to home, mga kapatid. Sino sa inyong pamilya, sino sa inyong social circle, ang gusto nyo nang itapon, gusto nyo nang itakwil, mas madaling kalimutan na lang, hayaan na lang siya magkagiba-giba hanggang mamatay na siya para dumali ang buhay natin? Meron ba tayong ganon? Do a Jesus. Go to the person. Yan yung uncomfortable truths eh. May member ba kayo ng family na kakaiba, hindi normal? Nakakahiya, ikinakahiya, itapon na lang. Jesus won't do that. Meron ba tayong mga member ng family natin na lagi na tayo nabibigo, hindi natin maipagmalaki? So, wag na lang. Learn from Jesus. Love people. Talaga ba na lahat na lang ng nagkakaganito ay demon-possessed? Or demons could be emotional and mental baggages? May mga tao, parang inaalihan sila ng demonyo. Ang sama ng ugali, gumagawa ng mali, violente. Pero marami sa kanilang mga kapatid, psychiatrists will tell us, kulang lang sa pansin. Yung mga tinatawag nating possessed, kuminsan meron lang silang paranoia, acute depression, schizophrenia, or split personality. Alam niyo mga tao may schizophrenia, kuminsan nagsasalita na iba boses. Akala mo may espiritu sa loob. Siya rin yun. Yun daw mga tao, sabi ng mga psychiatrist na hindi nila masabi yung gusto nila talagang sabihin. Hindi nila maipahayag yung gusto nila ipahayag. Sakal na sakal sila, nagpapanggap sila, pigil na pigil, lalo ng conservative families, lalo ng may mga overly dominant members of the family. Yung kanilang psyche, yung kanilang kalooban, tries to survive by pretending to be sick. Kasi pag sick ka nga naman, halimbawa, possessed ka, o halimbawa, baliw ka, nasasabi mo yung gusto sabihin sa nanay mo. Pwede mo sabihin sa nanay mo, ayaw ka saya. Mapagpapasensya ka kasi baliw ka, pero kung matino ka, sasabihin mo yon. Anong parusan tatanggapin mo? Kaya the self, trying to survive, will express itself another way, in ways that are not normal, in ways that are not usual, just so that it would survive and keep its identity. Kaya nagkakaroon ng split personality ang mga tao. Pag mayroong mga split personality, yung sala sa init, sala sa lamig, mga extreme mood swings, may mga repression and suppression. Hindi maipahayag ang tunay na sarili dahil sinasakal ng kanyang kapaligiran, lalong-lalo ng kanyang pamilya. At dun magaling si Jesus. Ni minsan, wala siyang binigyan ng requirement na magbago ka muna bago kita mahalin. No. Minamahal muna ni Jesus yung mga tao. And in reaction to His love, they change. In a manner of speaking, they get delivered from evil. In a manner of speaking, the devil is cast out. Pero hindi laging meron talagang espiritu doon. Madalas, psychological, emotional, psychiatric issues na ang gamot lang naman ay konting himas, pansin, pagmamahal, walang patakarang pagtanggap, nare-restore ang mga tao. So think about our families. Sino sa pamilya yung napakahirap kasundo? Usually, kulang lang yan sa pag-ibig. Wala sigurong papa. Ang daming mga masusungit na tita, wala lang kasing papa.
Walang pag-ibig, ang sungit tuloy. Sumusungit yung mga nasuppress, yung mga ating hindi nakapag-asawa sa pag-aaral sa mga kapatid. Ang init-init tuloy lagi ng ulo. Kasi nakikita niya yung wala sa kanya, tapos na-enjoy ng mga pinag-aaralan niya, mga enjoy sa buhay. Kaya tuloy, sungit-sungit niya kumisan. Hindi lang kasi nagagawa yung gustong gawin. Lagi kasi pinipigil ng lipunan, laging masama yan, bawal yan. Nababaliw, nagkakaroon ng split personality, or at least nadadamage yung kanyang personality. And Jesus teaches us how to heal this. With attention, with affection, with love. Yun pa rin ang pinakamabisang gamot. How to drive out evil spirits? Jesus is still the answer. The love and touch of Jesus is still the cure. It is still that therapy. So go, visit, connect with patients. Kumisan kasi sa sarili nating bahay, may mga outcast. Hindi naman natin itinatapon sa sementeryo, pero di natin pinapansin. Di natin pinapahalagahan, parang wala sila doon. Kaya sinasaktan nila ang kanilang sarili. Hinihiwa, hindi ng mga bato, kundi ng kung ano-ano. Maraming equivalent, mga kapatid. Yung ikinakadena, naghihiwa sa sarili, nagwawala, umiiyak. Maraming equivalent sa buhay natin yun ngayon. Yung kwento ay kwento, pero dapat hanapan natin yun ng katumbas sa mga buhay natin ngayon para pakinabangan natin yung kwento. Meron ba sa inyong circle of friends, na nakatali, nakagapos, hindi tinatanggap, itinatatwa, itinatakwil, kailangan nun ng pag-ibig ni Jesus. At tayo na nakakakilala sa Panginoon, ang gagamitin niya. Ngayon, kung kayo mismo itong nakagapos na ito, nakatali, sakal na sakal, sikil na sikil, hirap na hirap, alam nyo kung anong dapat yung gawin. Ask Jesus to set you free. Open your hearts to the love of Jesus. And the love of Jesus will heal all of us. Lahat naman tayo sugatan, lahat naman may problema, lahat merong tinitiis, sinisikil. Jesus is the answer. Yung walang patakaran niyang pag-ibig at pagtanggap, pwede natin ma-enjoy. Pero huwag niyong kalimutan to let other people enjoy it too. Accept, love, fellowship with the patient. Hindi kailangan lagi ng exorcism or casting out. Kailangan mo lang pansinin, mahalin, tanggapin ng tao. Mare-restore, magkakaroon ng halaga, gagaling. And what is the most effective way of driving out evil in people's lives? By filling their lives with your loving presence. Nagkakaroon ng space sa puso ng tao ang evil spirit kasi bakante yung puso, walang laman. Kasi hindi natin nilalamanan ng thoughtfulness, ng care, ng love. Vacuum tuloy. Alam nyo, the vacuum will attract anything. And if the heart is a vacuum, evil spirits will take possession of it. Para mawala ng karapatan yung mga evil spirit na manirahan sa puso ng tao, punuin natin yung puso na yun ng ating presensya, ng ating pansin, ng ating pag-ibig. Wala nang natirang space for evil. But many people, in search for love, in search for understanding and care, dangerously open themselves up to evil. Because the good don't care for them. Kaya napakahalaga ng healing na yun, mga kapatid. Fill the person with love. And there's nothing else that you should do. Because a person that is loved and cared for, hindi titira ng mga espiritu. Why? Because love is the opposite of evil. And when a person is loved enough, evil spirit won't be comfortable being in that person. They will go away and find somebody who is not loved. Somebody who is rejected. Somebody who is judged. Somebody who is isolated. Yun ang madali nilang tirhan. Kaya nga itong taong to, sang damakmak na yung nakatira sa kanya. Baka may iba pang aplikante, pero naramdaman lang ng tao yung pag-ibig ni Jesus. Wala namang ginawa si Jesus na ritual. Of course, pina-alliance daw niya yung mga evil spirit. Pero ang totoo nun, yung presensya niya, may sabihin man siya at wala, lalayas na yung spirit.
Nung minahal niya at pinahalagahan yung tao, tumalsik na yung mga spirit na wala na sila ng space. You know why some people around you are very difficult? Because they are not loved enough. And God can use you to love them, to drive away evil spirit. And you know why many of us are also difficult? Because we are not loved enough. So open yourself to love. Huwag kang masyadong mapili kung sino magmamahal sa iyo. Pag minamahal ka, tanggapin mo. Makipagmahalan ka. Bilang kamag-anak, kaibigan. Hindi naman lahat romantic love. Kulang kayo sa romantic love, lagi kayo naghahanap dyan sa mga breakwater ng romantic love. Habang wala, mag-enjoy muna kayo ng family love, friendly love. At kung pagbibigyan kayo magkaroon kayo ng romantic love, tsaka, hindi lang naman yun ang love sa mundo. Kung talagang walang-wala na magmahal sa inyo, get a pet. Aba, ang pag-ibig ng isang asong alaga mo ay napakaganda rin. You are welcome every time. Kahit sa may sakit, kahit sa matamalay, pagdating mo, welcome ka. Mabuti pa nga yun kaysa sa tao ka minsan na meron pang, minsan nandun ka na, ayaw ka papansinin. Ang daming pagmumula ng pag-ibig, if only you will open up yourself to love. But remember, you have so much love to give. Kung meron kayong member ng family na mahirap kasundo, malamang kulang lang yun sa himas, sa pag-ibig. Jesus has so much to teach us. Hindi lang mga matataas sa mga theology tungkol sa impyerno at langit, tungkol sa mga anghel at mga propeta, sa pang-araw-araw na buhay, maging maibigin ka lang, ikaw ang greatest missionary. Hindi mo kailangan magsalita, magmahal ka lang, missionary ka. Because God is love. Dear Lord, we thank you for your love that is so wonderful. Made perfect and expressed in Jesus. Turuan niyo kami maging tulad ng iyong anak na si Jesus. Ang pinupuntahan, ang pinapansin, ang minamahal, yung itinatakwil ng lipunan, yung itinatapon, yung hinuhusgahan. Teach us, O God. At kung meron man kayo mga anak dito na ngayon na kulang sa ganito, Panginoon, turuan mo kami magbukas ang puso sa maraming pwede pagmula ng pag-ibig, lalong-lalo yung pag-ibig na mula sa inyo. Nang mapuno kami at mawala ng lugar para sa mga ganitong spirits. Kung ano-anong complexes, kung ano-anong mga emotional illnesses. Heal us and then use us to heal others. Tulad nung taong dating siya ang pasyente na tinuruan ni Jesus na siyang maging daan ng kagalingan ng iba. Turuan mo kaming matuto mula sa kwentong ito, pabalik-balik at paulit-ulit naming napag-uusap-usapan, but teach us to find new meanings and new power in the love of Jesus expressed in this story. Pagbulay-bulayan natin sa mandaling mga kapatid, pag-isipan paano i-apply sa mga buhay natin ang katotohanan ito para lahat tayo mapagaling at maging instrumento nandiyan sa pagpapagaling ng iba. Lord, as your people spend some silence in your presence, bring the message home. Turuan niyo ang bawat isa kung paano i-apply sa aming mga buhay. Let your Spirit fill us with the love of God. Gracious Father, we thank you for touching our hearts and minds with your message today, reminding us that you alone can give us full restoration. Please help us to be loving and accepting of others, especially those brothers and sisters experiencing pain. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Heavenly Father, we bring these gifts to you with grateful hearts.
We thank you for your abundant blessings and for providing for all our needs. May these offerings be used to further your kingdom and to glorify your name. Bless each giver and those who are unable to give, and use these resources for your divine purposes. In Jesus' name, we pray. Aming mga kamay, naghahanap tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, sa salamat na hatid, upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Tinig na umaawit, pagpapuri ang inihahatid, sa salamat na sinasambit, ang kalagay walang pagkid. Kung sayang ibinabalik, pagkabiyayang galing sa langit, tunay at mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamanina, ang aming nagalhin. Lahat ng ito'y sa inyo tinanggalin. Nanalaan tungo sa inyong gawain. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamanina, ang aming nagalhin. Lahat ng ito'y sa inyo tinanggalin. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Lumalapi sa Diyos na ay likha sa ating mundo. Malagod kayo naman siya na Tugon ang aking puso, papurit pagsamba. Haplos ng iyong paglinga, nadama. Sa buhay ko'y wala na, hahanapin pa. Sa piling mo'y payapa talaga. Ang papuri ko ay sa'yo lamang. Alleluia, Alleluia. Luwalhati pagsamba, tanging sa'yo, Ama. Karangalan, kapangyarihan, magpakailanman. Di ka
sa pangako, hindi nang bibigo. Haring walang katulad, marangal. Ang papuri ko ay sa'yo lamang. Panginoon, maraming salamat po sa kaliwanagan ng inyong salita at mensahe na inyong pinadaloy sa inyong lingkod na si Pastor Ed Lapis. Nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at maisapamuhay po namin sa araw-araw ang mga kaliwanagang nagmumula sa inyong salita at aral. Brothers and sisters, in a brief moment of silence, let us pray together and continue to feel the presence of the Lord. Nawa Panginoon ay patnubayan niyo po ang bawat isa. Pagpalain po ninyo ang bawat buhay at naway ang pag-ibig na nagmumula sa inyo ang maghari sa puso ng bawat isa.
Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Countenance upon